Ikaw? Anong ginagawa mo dito? Nililigawan si Angela. Talaga nga naman oh. Si Angela talaga? Sa dinami-dami ng babae, si Angela talaga? Huwag mong sabihin nililigawan mo din siya. Ano ba sa tingin mo? Hindi siguro nabanggit sa'yo ni Angela na nililigawan ko siya at sasagutin niya na ako ngayong araw. Ibibigay mo yan kay Angela? Mukhang kinuha mo lang ata yun sa simenteryo eh. Or flower vase ng kapitbahay niyo. Sa bagay, hindi mo afford bumili ng mga ganito. Kasi high school lang naman yung tinapos mo. Hindi ka pa rin pala nagbabago, Adrian. Napakayabang mo pa rin. Talaga, marami akong ipagyayabang kay Angela kaysa sa'yo. Tsak, nasasagutin niya na ako ngayong araw. Tsaka nga pala, naalala ko, classmate nga pala kita nung high school. Di ba palagi kang kulelat? Puro 75 yung grades mo. Napakahina mo. Bakit? Sagrado ba nasusukat kung paano aasenso ang isang tao? Tandaan mo, Adrian, daig pa ng taong madiskarte ang taong matalino. Ano yan? Mga kataga ng mga mangmang na katulad mo? Marvin? Adrian? Anong ginagawa niyo dito? Ah, para sa'yo nga pala, Angela. Wow. Thank you, Adrian. Para sa'yo, Angela. Sandali lang ha. Ititimpla ko muna kayo ng maiinom nyo. Kung ako sa'yo, Marvin, aalis na lang ako dito. Kasi wala ka rin namang mapapala dito. Wala kang mapapala kay Angela. Aalis lang ako dito kung si Angela mismo ang magpapaalis sa akin. Teka, nag-aaway ba kayong dalawa? Ah, eto kasi si Marvin ayaw pang umuwi. Alam niya namang sasagutin mo na ako kaysa sa kanya. Hello po tita. Magandang araw po. Dinalan ko nga po pala kayo ng chicharon. Nandun na po sa lamesa. Ay ganun ba? Salamat Adrian ha. Dapat kang sagutin ng anak ko kasi mabibigyan mo siya ng magandang buhay. Naku, nakakaya naman po. Tita. Baka gusto niyo po ng suman. Gawa po ng nanay ko yan. Suman? Hindi kasi ako kumakain ng suman, Marvin eh. Pero itatry ko pa rin kahit konti. Ganun po ba? Suman talaga? Baduy? Nakapili na ako kung sino yung sasagutin ko sa inyong dalawa. Ang sasagutin ko ay si... Binilhan ko nga ng bagong salamin sa mata si Mama kasi matagal na rin siyang hindi nakakapagpalit ng salamin niya sa mata kaya palagi siyang nahihilo. Hello guys! For today's video ay pupunta po kami ng Katarman, Northern Samar para bumili ng bagong salamin ni Mama. At nakapaganda na nga po ang aking driver na si Dondon para makapunta kami ng Katarman. At si Mama naman bago kami umalis nakipag-away pa sa kanyang asawa. Kaya naman pala palagi nahihilo kasi palaging stress. Paano naman kasi? Yung stepfather ko, walang ibang ginawa kundi kumain ng humba. Joke lang po. At nagulat si Mama kasi nakabidyo pala. So ayun guys, so papunta na nga po kami ng Katarman at ito nga po pala yung kapatid ko, siya po yung ate ko at napakaganda niya. At sa awa ng Diyos, yan na nga si Mama pagkatapos makipagdebate sa aking stepfather. At yun na nga guys, ay nandito na po kami sa Gaisano at pumipili na dyan si Mama ng kanyang frame para sa kanyang salamin. Pero sa kasamaang palad ay hindi si Mama nakabili dahil ang doktor daw ay busy kasi maraming customer. Kasi bago ka dapat magsalamin, ipapacheck up mo muna yung mata mo kung gaano ba kalakas or kalaki ang grado mo. At dahil hindi muna kami tumuloy sa pagbili ng salamin ni Mama sa mata, ay dumiretso muna kami sa Mang Inasal para
kumain dahil mag-aalas 2 na rin ng hapon, hindi pa kami nakakakain. At di rin agad kami nailob sa gutom, kaya kinaon na kami. Grabe, kagutom good sobra. At pagkatapos namin kumain sa Mang Inasal, ay dumiretso kami sa labas ng Katarman. At yun, may nahanap kami na pwedeng pagsalaminan sa mata ni Mama. At dyan sa part na yan, ay chine-check up na yung mata ni Mama kung gaano kalakas o kalaki ang grado niya sa mata. I-share ko nga pala yung nangyari sa amin sa New Year. Hindi kami nakapag-celebrate na maayos kasi nga si Mama ay panay suka at nahihilo. Kaya doon namin naisip na baka sa mata yung problema kasi palagi na lang sumasakit yung mata niya. Kaya sabi ko sa kanya, magpasalamin ka na at baka luma na yung salamin na sinusuot mo. At chinek na nga yung mata ni Mama at tumingin siya dun sa labas kung pwede na ba at malinaw na ba. At pagkatapos ma-check up ang grado ni Mama sa mata, ay pumili na siya ng frame pero nahihirapan siya dyan kasi natatakot siya baka daw masira agad. Kaya sabi ko sa kanya, maghanap ka pa yung medyo matibay. At nung nakapili na nga si Mama ng frame niya sa salamin sa mata, ay agad na ako nagbayad kahit mahal, okay lang, basta para kay Mama. Ngan kahuman na mo sa may salaminan, ay dumiretso na kami sa 578 para pumalit sa sipit ni Mama ngan sakbugto. Sobrang saya ni Mama at ng kapatid ko kasi nabibigay ko na rin yung mga gusto nila. Kaya habang meron ako, ibibigay ko talaga lahat para sa inyo, mapasaya ko lang kayo. Hanggang dito na lang po, paalam!